Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. At gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag niyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi lang sinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalahin at pinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang ikalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa, nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa lilayan ng kanilang damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piking at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpukayan sila sa mga diwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong pagtawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa paulit-ulit na lang na kinu-question ng mga kapatid natin hindi Katoliko ay ang pagtawag natin sa ating mga pari na Father. Father Fidel, Father Penny, Father Len, Father Marlon. At ang pinaka-bersikulong ginagamit nila para questionin ito ay ang narinig natin sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo. Huwag niyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong amang nasa langit. Sa unang dinig ay parang may katwiran sila, parang may punto. Pero kung iisipin po natin mabuti, it's either mahina lang silang umintindi o naninira lang talaga sila. Pasensya na po't sinabi ko yan. Kasi sa totoo lang, hindi mo kinakailangang pag-aralan ng malaliman nito eh. Sapagkat kung titingnan po natin ang konteksto ng pagkakasabi ni Kristo ng bersikulong ito, maliwanag na ito'y patama lang, pagtulog lamang sa mga skriba at pariseo na nagpapatawag ng titulong ito upang maiangat lamang ang kanilang sarili at upang masabi lamang ng mga taong banal sila. Sa makatuwid, hindi nila pinapangatawanan ang titulong ito, kundi ginagamit for personal interest. Hindi sila nagpapakaama talaga para gabayan ang kanilang mga kababayan sa kabanalan. Sa halip ay pinapahirapan pa nila ang kanilang mga kababayan at ibinubulid pa sa kasamaan. Yun ang konteksto ng pagkakasabi ni Kristo ng bersikulong ito. Ito'y patama sa mga skriba at pariseo na nagpapatawag ng ama pero hindi naman pinapangatawanan ang pagiging spiritual father sana nila ng mga kababayan nila. In no way, hindi po ito pagtuligsa sa practice natin bilang mga Katoliko. Besides, di ba nila naisip na tinatawag nating ama ang ating mga biological fathers? Kung paanong tinatawag din nating ama ng sining, ama ng kultura, ama ng musika, ang sino mga tao dito sa lupa na may napakalaking kontribusyon sa sining, sa musika, sa kultura. Isa pa, hindi dapat, huwag na rin natin tawagin guro ang mga teachers natin dito sa lupa. Sapagkat ito rin ang isa sa sinasabi ni Kristo sa ating narinig ng Ebanghelyo. Iyon yung konteksto. Kaya kung sinabing pasensya na, pero it's either mahina lang talaga silang umintindi o naninira lamang sila ng kanilang kapwa. In connection with this, kung mag-aaral lang talaga sila ng Biblia at kung magiging bukas ang pangunawa nila, they will realize na hindi lamang isang beses, kundi napakaraming beses na ginagamit ang salitang ama sa Biblia upang i-describe ang isang tao dito sa lupa. Halimbawa, sa Acts 7:2, Romans 4:12, Romans 9:10, at marami pang ibang bersikulo. Hindi naman kokontrahin ng Biblia ang sarili niya. Anong panama ng isang bersikulong ini-interpret nila ng iba sa napakaraming bersikulo sa Biblia na tumatawag sa isang tao bilang ama?
Again, minimisinterpret lamang nila. Pero sa totoo lang, kahit yung sinabi ni Kristo ay hindi in contradiction sa sense ng pagtawag natin sa isang tao bilang ama, kahit dito sa lupa. Kaugnay nito, wala pa ang relihiyon nila. Tinatawag na nating ama ang mga spiritual fathers natin. Kaya meron tayong mga fathers of the church. Sila yung mga gumagabay sa atin, partikular na sa pananampalataya natin, upang sa tunay nating Ama sa Langit ay mapalapit tayo. Kailangan natin ng mga gabay na ito. Kaya yung pagtawag ng Ama ay hindi pagtataas ng sarili nila, kundi upang i-recognize ang dakilang role nila na magabayan ang bawat isa patungo sa isang malalim na relasyon sa ating tunay na Ama. Kaya napakalaking responsibility. Sa tingin ba ninyo, komportable kami na ang mga matatanda tumatawag sa aming Father? Kahit sino, alam namin na kami itinuturing yung spiritual fathers. At kahit yung responsibilidad na yon na mag-sink in na sa aming puso't isipan, napakabigat, no? Kasi ay nire-represent namin ang ating Panginoon. Pero kailangan namin gawin, kailangan namin gampanan sapagkat kailangan natin pare-pareho ng gabay. And therefore, kung ito ay hindi namin gaganapin at kung hindi kami maging tunay na amang kumakalinga sa inyo at umaakay sa inyo sa kabutihan, siguradong ito ay pananagutan namin ng big time. Sabi nga, with great power comes great responsibility. Sa tingin ko mas malaki ang responsibilidad namin bilang pare kaysa sa mga lawyer, kaysa sa mga guro, kaysa sa mga doktor. Kasi nga po ay, ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan ng tao, ng kanyang kaluluwa. Kaya't kung dahil sa amin ay may mga mapupunta ng impyerno, sa palagay ko, mas matindi ang kaparusahang naghihintay sa amin. Kaya napakalaki po ng responsibilidad na ito. It humbles us. Sa totoo lang, hindi ito pangtaas ng aming sarili. Nakakatakot ang responsibilidad na ito. Kamakailan ay sinabihan kaming mga pari dito sa Bulacan ng ating minamahal na Obispo Dennis Villarojo, na wag na naming isusulat yung pangalan namin with Reverend. Kasi minsan sinusulat namin Reverend Father, ginagalang na pare. Yun ang ibig sabihin, Reverend Father. O kaya magpapakilala kami, wag na doon namin sabihin yung Reverend. Hayaan namin kapag ina-address kami ng iba, sila ang tumawag kung gusto nila. Pero yung kami ang magsusulat at tatawag sa aming sarili na Reverend. Wag na daw, Father na lang kasi parang itinataas namin ang aming sarili pagkaniyan. So you see, maliwanag sa amin na hindi ito pangtaas ng sarili. Ito ay napakalaking responsibilidad na dapat ay gampanan namin ng mahusay, ng buong ingat. Sapagkat sa gampanin namin ito, nakasalalay ang maraming mga kaluluwa na po pwede naming maakay sa kabutihan, sa awa at tulong ng Diyos. Pero pwede rin naming mabulit sa kasamaan kung kami magiging mayabang at swail tulad ng mga scribe at pariseyo na hindi pinangatawanan ang pagiging spiritual fathers nila. Pasensya na po kayo kung may mga pagkakataon na hindi nyo nakikita ang pagiging spiritual fathers namin sa inyo. Pasensya na rin sa mga pagkakataon na sa halip na sa kabutihan namin kayo maakay ay sa kasamaan pa. Pero pagdasal niyo rin po kami sapagkat kami tao lamang at hindi rin naman po magiging excuse yan pagharap namin sa Diyos. Lord, tao lang. Hindi. Kasi kailangan namin i-represent ang Diyos Ama sa inyo. Kaya dapat nyo rin kaming ipagdasal, hindi lamang sa dahil tao lang kami, kundi dahil hindi namin po pwedeng gawing excuse sa Diyos yan pag kumarap kami sa Kanya. Dahil dapat naming pangatawanan kahit tao lamang kami ang pag-represent namin sa Kanya, sa inyo. Na kung hindi nga po namin gagawin, ay pananagutan namin ito ng buong tindi. Pero sa party po ninyo, sana po, igalang niyo pa rin po ang pari ninyo. Hindi ko po sinasabi ito honestly, para iligtas kami o sino mang pare sa kasalanan. Again, mulit-muli kong sinasabi, pananagutan namin dito sa lupa at lalong-lalo na sa kabilang buhay yan. Ang sinasabi ko lang po ay ingat niyo pong pag-ingatan talaga na hindi bumaba ang tingin ninyo sa mga pare. Pag-ingatan po ninyo na hindi nyo i-disregard ang mga pare sapagkat walang ibang talo dito kundi kayo dahil kailangan po natin pare-pareho ng gabay. Besides, wag nating idamay yung sigurado ko na mas maraming bilang ng mga pare na nagpapakapare. Kasi kapag na-generalize natin ito, kapag bumaba ang tingin po natin sa mga pare, sino ang ating magiging gabay? Tayo ang talo pag ganyan. Kasi kailangan po natin ng gabay. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen.
Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa sa mga taong gumagabay sa amin mula pa sa mga magulang namin, sa mga guro namin. Tulungan mo po kami maging karapat-dapat ng gabay ng kapwa namin, ng mga taong na-impluwensyahan namin. Maakay nawa namin sila sa kabutihan at huwag kaming palinlang sa diablo, sapagkat may mga madadamay na tao. May mga maaakay kami sa kasamaan kapag kami naging mayabang, kapag kami naging pabaya, kapag sarili lamang namin ang aming iniisip. Pinagdarasal po namin, hindi lang ang mga pare, kundi ang lahat ng mga gumagabay sa amin at kami rin pwedeng maging gabay. Mayroong magandang mangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero maging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapanalan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pag-aalay. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukal ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming pinagdiriwang sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan at sa ikapakikinabang namin sa pagkapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Heso Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga pitukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakatong aming maisalob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang
sa lupa, mana ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Kordero ng Diyos, Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dinggin mo ako, Panginoon. Tinig ng Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Hinahangad nitong damdamin, kailan tutugunin bukas pagsikat ng liwanag aking hintayin. Dinggin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, naway pakinggan mo. Dinggin mo ako,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiin nawa kaming buhay ng pag-asalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagkamahal sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nananatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, tinuri mo kami mga tunay mong anak, kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak. Maging siyang walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala na saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o amin ng liyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaulatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na pira ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para patuloy po tayong makatulong sa mga nangangailangan. Sa iba't ibang mga chapels, simbahan, parishes, institutions, and even individuals. Salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapatid. Okay, sarap mabuhay kung may nagmahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa nalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa amin at sa dasal